Unang Juan 3, 1 hanggang 3. At meron tayong paksa doon sa sinabi, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. So basahin natin. Unang talata, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. O Diyos, Panginoon, salamat. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal na maaari naming sabihin ngayon kami ay mga anak ng Diyos. At hindi lamang namin itong sinasabi sapagkat ito ay binaback-upan ng mga theological na pagpapaliwanag o ng mga talatang natutunan namin mula sa Biblia, kung hindi masasabi namin, O Diyos, sa isang tunay na pananampalataya kay Kristo na kami mga anak ng Diyos, sapagkat may kapanatagan kami sa pananampalataya at nakikita namin ang banal na Espiritu na humuhubog sa amin at pumapatnubay sa amin at meron kaming pag-asa na bilang mga anak ng Diyos, kami rin ay mga tagapagmana kay Kristo Jesus. Pagpalain mo kami ngayon ng iyong salita. Pakabanalin mo kami, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Hawakan mo ang aming mga kaisipan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maupo tayo, mga kapatid. Ang sinaunang pangangaral ng Panginoon, ang sinaunang pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat paulit-ulitin sa mga iglesia. At ang partikular na sinasabi ko ay doon sa sinabi ng Panginoon na huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kailangan ng taong ipanganak na muli. Maliban ng tao ipanganak na muli ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maaari magmamalaki ang tao sa kanyang relihiyon o magmamalaki ang tao sa kanyang spiritual na disiplina o personal na mga karanasan, mga revelasyon, mga panginginig at pangingisay, o kung anumang mga eksperyensya na pwede nating sabihing spiritual na karanasan ng Diyos ay ating naranasan sa buhay. Pero huwag kayong magtaka sapagkat sinasabi ng Panginoon, maliban ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa huling panahon ay maraming magsasabi sa Panginoon ng kanilang mahabang mga credential sa pag-aakalang sila'y makakapasok sa langit sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa. Subalit sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag kay Kristo na Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Muli, paano ang tao makakapasok sa kaharian ng langit? Kailangan ng tao ipanganak na muli. Sa isang literal na pagbasa at pangunawa, ang ibig sabihin ng kapanganakang muli sa Juan 3 ay ipinanganak mula sa langit.
It is to be born from above. And it makes sense because ang kapanganakang sinasabi ng Diyos na dapat maranasan ng tao ayon sa Juan 1:12 hanggang 13 ay klase ng kapanganakan na hindi ayon sa laman at hindi ayon sa dugo at hindi ayon sa kalooban ng tao. Ito ay klase ng kapanganakan na ayon sa kalooban ng Diyos. So it makes sense na lengguwahe na ginamit sa kapanganakang muli is to be born from above. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu, ang tao ay pinapanganak muli. At sa pamamagitan ng paglilinis na idinudulot nito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Katotohanan ang pagiging anak ng Diyos. Kailangan ang tao ipanganak na muli sapagkat walang sino mang tao sa daigdig na to ang maaari niyang gawin ng sarili niya na anak ng Diyos. Ito ay gawa ng banal na Espiritu sa puso ng tao na naipapahayag sa pamamagitan ng isang totoong pananampalataya at pagtanggap sa pagiging tagapagligtas at pagiging Panginoon ng Panginoong Jesucristo. Ayan ang sinasabi sa Juan 1:12 hanggang 13, na gaya ng marami na sa Kanya ay tumanggap, ay binigyan niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Take note na ang pagiging anak ng Diyos ay karapatan na ibinibigay ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kaniyang pangalan. Maraming taong hindi tumanggap kay Kristo. At this moment, maraming nag-aakala na sila ay sa Diyos pero tinatanggihan nila si Kristo. Ibinahahayag nila sa kanilang mga maling pananampalataya o hindi naman kaya tama ang kanilang kredo pero mali ang kanilang mga gawa. Sinabi ng Colossus 2:6 na kung paano tinanggap si Kristo na Panginoon ay dapat ganong mamuhay. Sapagkat ang pananampalataya kay Kristo, kung ito ay totoo, ay magresulta palagi ng isang bagong buhay kay Kristo. Kung kaya nga't ang tao ay hindi binabago, ang tao ay dapat ipanganak na muli. Sapagkat ang ibinibigay ng Diyos ay buhay, hindi bagong relihiyon at hindi bagong karanasan at hindi bagong paniniwala. Maaaring magbabago ka at nagbago ka ng relihiyon ng maraming beses. Pero kung ikaw ay hindi ipinanganak na muli, ay hindi ka anak ng Diyos, ang iyong pananampalataya kay Kristo ay sa bibig lamang ngunit hindi sa puso. Sapagkat ang pananampalataya ay ginagawa sa puso. At ang pagpapahayag ay nauuwi sa kaligtasan. Ngayon, itinuturo ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Ito ang pundasyon na kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kung meron sa inyong makapagsasabi na ang inyong kaligtasan ay nakadepende sa kung ano ang ginawa mo, sa ibabaw ng kung ano ang ginawa ni Kristo, sasabihin ko sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ikaw ay nakatayo sa hindi matibay na pundasyon. Sa harapan ng hukuman ng Diyos, ang iyong katwiran na hindi makalulusot sa Diyos. Sapagkat ang ating mga katwiran ay parang kagaya ng basahan. Kung tinanggap mo si Kristo, ay dapat tinanggap mo siya ng buong buo. Hindi kalahating Kristo. Hindi Kristo na ayon sa gusto mo at yung Kristo, yung parte ni Kristo na hindi mo gusto ay yung tatanggihan. Si Kristo ay hindi isang idea o hindi isang simbolo. Si Kristo ay Diyos
na nagkatawang tao, persona, Panginoon at tagapagligtas. Tiniyak ng banal na kasulatan na ang pananampalataya ay sapat sa kaligtasan sapagkat ang totoong pananampalataya ay dumidiretso sa pagtatatak ng banal na Espiritu. Efeso 1:13. At ito ay pinangaral ko na sa inyo mga kapatid patungkol sa pagtatatak ng banal na Espiritu. Gayon pa man ay basahin natin. Na sa Kanya kayo'y naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano ang aral ng katotohanan? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Hindi lamang ang banal na Espiritu kumilos sa puso ng tao upang alisin ang mga hadlang, upang gamutin ang kamatayang espiritual, at upang makita ng tao na si Kristo ay walang kagaya. Na sa paningin ng isang taong makasalanan, si Kristo ay magiging maganda at magiging isang tunay na tagapagligtas. Ano pat itatapon niya ang kanyang sarili sa pagtitiwala kay Kristo. Subalit hindi yun doon nagtatapos. Kapag ang tao ay tunay na sumampalataya, sinasabi ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu na nagligtas sa kanya ay banal na Espiritu rin na nagtatatak sa kanya. Upang inyong maunawan sa makalupang pag-aanalisa, yung banal na Espiritu na naglinis ng bahay ay siya ring titira dito at mag-iingat nito hanggang sa katapusan. Kung kaya nga't sa binasa natin, bibigyan natin ng atensyon ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ako'y umaasa na bawat isa sa inyo ay magsasabing, ako ay anak ng Diyos. Alam ko, ako'y anak ng Diyos. Alam kong ako ay na kay Kristo. Alam ko na ako'y pinanganak na muli. Ako'y dating patay sa kasalanan at ngayon binuhay na ako ng bagong buhay kay Kristo. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayon pa man ako'y nabubuhay. Hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At dahil sa kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa inyong puso. Kung kaya't bilang anak ng Diyos, ngayon ako'y anak ng Diyos, nagkakaroon ako ng kasiyahan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ako'y nagnanasa na manalangin sapagkat ako'y anak ng Diyos. Ako'y nagkakaroon ng kasiyahan sa pagpapatuloy at ako'y lumalago sa pag-asa. Ako ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, alam ko ako ay nasa patnubay ng aking Ama. Isang malaking pagkakamali sa akin na para sa akin na pangunahan ng kalooban ng Diyos sapagkat ako'y anak ng Diyos. Inawit natin at nabasa natin sa banal na kasulatan na ang Panginoon ang ating mabuting pastor. Ang Ama ay pumapatnubay. Siya ang nakakaalam ng ating pangangailangan. At kung tayo ay naliligaw ng landas, siya ang nagpapanumbalik sa atin, siya ang dumidisiplina sa atin sapagkat ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon, may nagsasabi, hindi mo pwedeng matiyak na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay nagkakamali. Sapagkat ang apostol nagsabi, mga minamahal, ngayon, tayo ay anak ng Diyos. Tsaka ko na titignan ang aking buhay sa Diyos sa kabilang buhay. Sa dulo, sa Diyos din naman tayo magtatagpo-tagpo. Ikaw ay mag-ingat
Sapagkat sa sinabi ng apostol, nang tayo ngayon ay anak ng Diyos, ay maaari mong sabihin na hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ngayon, titignan natin ang talata. 3 puntos ang ating titignan. Una, ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Alalahanin natin kung paano dakila ang pag-ibig ng Diyos para iligtas tayo sa dati nating buhay. Ngayon ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na iligtas tayo sa dati nating buhay. At yun ang mabubungad sa atin sa talatang 1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama. Na alin? Na tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. Ito ay imbitasyon sa atin. Masdan mo. Tignan mo. Na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya hindi lamang sapagkat kaya niya tayong buhayin at binibigyan niya tayo ng pangangailangan sa lupang ito. Mga kapatid, kahit ang mga taong walang Diyos, kumakain din ng 3 beses sa isang araw. Pero hindi yun patunay na sila ay mga anak ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon na kahit ang mga hintil ay naghahanap din ng mga bagay na yan. Subalit sa mga anak ng Diyos ay sinasabi ng Panginoon na lalaman ng inyong Ama ang inyong pangangailangan. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat inihanda sa inyo ng Panginoon ang kanyang kaharian. Subalit hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran ng lahat ng bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Pero hindi yun hahanapin ng mga taong hindi anak ng Diyos. Sapagkat maliban ang tao ay panganak na muli, hindi niya hahanapin ang kaharian ng Diyos. Hindi niya hahanapin ang katuwiran ng Diyos. Magiging kagaya ng mga taong walang Diyos sa daigdig na ito ang kanyang buhay na nabubuhay para kumain at uminom. Kung kaya't hindi mo masusukat ang pag-ibig ng Diyos sa mga material na bagay na meron ka. Kahit ang buhay na meron ka, ay hindi mo pwedeng sukatin sapagkat mayaman ka o mahirap ka. Masdan mo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na matatawag mo ang sarili mo na anak ka ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang Panginoon mismo nagsabi niyan sa mga Hudyo. Sa Juan 8:44, nang kanyang sinabi sa mga Hudyo, kayo ay sa ama niyong Diablo. Sapagkat kung ano ang gusto ng ama nyo, yun ang sinusunod nyo. Pinabubulaanan natin ang turo na nagsasabi, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lalong higit na hindi anak ng Diyos ang sumusunod kay Satanas. Sa unang Juan 3, idiretso natin sa talatang 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Mga kapatid, alalahanin natin na sa dati nating buhay, hindi tayo mga anak ng Diyos. Kaya napakadakila ng sinabi rito sa talata na tignan ninyo kung gaano tayo inibig ng Diyos na ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. At hindi nagbibiro ang banal na kasulatan sa bagay na yan. Ipinahayag sa Efeso 2:1-3 kung ano ang kalagayan ng taong patay sa kasalanan. Ano ang ginagawa ng mga taong patay sa kasalanan? Sila ay lumalakad ayon sa lakad ng sanlibutan ito.
Sila ay lumalakad ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Makikita mo ba yung kapangyarihan na yan na kumikilos sa tao? Kaya't sinabi ng Panginoon sa mga anak ng Diablo, kung anong gusto ni Satanas, yun ang sinusunod ninyo. Sapagkat ang tao ay lumalakad ayon sa patakbo ng masamang sanlibutang ito. Kaya kanina sa Sunday School, binigyan natin ng emphasis ang panawagan ng apostol. Iligtas niyo ang sarili ninyo sa masamang lahing ito. Tumalikod kayo sa kamunduhan. Sa dati nating buhay, hindi natin kayang labanan ang impluwensya ng sanlibutan. At nakita mo, yung espiritu ni Satanas na gumagawa sa daigdig, kanino gumagawa? Sa mga anak ng pagsuway. Hindi sa mga anak ng Diyos. Para matawag ka ng Diyos na anak ng Diyos ay isang dakilang bagay. Samantalang malayo tayo sa Diyos at tayo ay makasalanan. Talatang 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman sa ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman. Na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong anak ng kagalitan. Hindi anak ng pag-ibig. Kung hindi anak ng pagkapuot. At makikita mo ang isang napakalaking kasinungalingan na inaakala ng tao na sa pagsunod niya sa mga bagay na kahalaya na gusto niya, hawak niya ang buhay niya, hindi niya alam siya ay nasa sistema ni Satanas. Ako'y malaya, nagagawa kong lahat ng gusto. Hindi ko kailangan sundin yung libro na yan na isinulat 2,000 taon na nakalilipas. Ako'y malaya. Nagagawa ko ang gusto ko. Now, to tell you, hindi ka malaya. Sapagkat nasa sistema ka ng pag-iisip ni Satanas. Ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kung papalayain kayo ni Kristo, kayo ay tunay na magiging malaya. Kaya nga sa salita ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Yan ang kalagayan ng taong wala sa Diyos, anak ng pagsuway, anak ng pagkapuot. Masdan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na hindi tayo matawag ng mga anak ng pagkapuot. Sa bawat tao ngayon na wala kay Kristo, ang ipinahahayag ng Diyos ay galit laban sa lahat ng mga kalikuan ng tao. Hindi ba nakasulat yan sa Roma 18? 1:18. Wala kang maririnig ngayon sa mga mangangaral kundi patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, ang sino mang nagmamahal sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Unang Juan 2:15. Kung sa akala mo na ang ginagawa mo ay para sa sarili mo, tinutupad mo ang pita ng mata, pita ng laman at kataasan ng isip, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Pero isipin mo, ganyan ang mga pamumuhay natin dati. Sa planetang ito may mga tao na hindi nakararanas ng kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos. Na kahit ialok mo sa kanila si Kristo, hindi nila tatanggapin si Kristo. At ito ang kahatulan ng mga tao sa sanlibutan na nagpakita ang liwanag sa sanlibutan pero mas minahal ng sanlibutan ang kadiliman kaysa sa liwanag. Kaya't masdan ninyo kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na namatay si Kristo para sa akin
para sa atin. Hindi sa panahon na ako ay may lakas. Hindi sa panahon na kaya kong ibigin ng Diyos. Oh, minamahal ko ang sanlibutan, kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Minamahal ko ang mga kahalayan nito. Pinapangarap ko ang mga kataasan nito. Hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At panahon na hindi ako anak ng Diyos. Pero naunawaan ko na namatay si Kristo para sa makasalanan. Tignan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Akala mo ba kung hindi ka mamahalin ng Diyos ngayon, sa dami ng iyong kasalanan, mapapasama ang Diyos? Makatwiran lamang para sa isang banal na Diyos na mapuot sa makasalanan. At inaamin ko sa harapan ng Diyos na ako'y makasalanan at wala akong ibang dapat tanggapin sa Diyos kung hindi kaparusahan. Pero purihin ng Diyos na matay si Kristo para sa akin. Yan ang Ebanghelyo. At ngayon ay anak ako ng Diyos. At ikaw ay anak ng Diyos. Unang Juan 4, talatang 9. Dito nahayag, unang Juan 4:9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi para pagandahin ang pakiramdam mo. Ang Diyos ay hindi therapeutic na counselor. Napupunta ka sa simbahan para makapakinig ka ng mga motivational speech. Para gagamitin nyo yung natutunan nyo sa Biblia para mamuhay sa sanlibutan. Isinugo ng Diyos si Kristo sa sanlibutan ito at namatay para sa ating mga kasalanan upang siya ang ating maging buhay. Kung hindi yan ang Kristyanismo, walang totoong Kristyanismo. Sapagkat ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. May panahon na hindi tayo anak ng Diyos. Sa pagsisisi na unawaan natin, tapos na ang mga panahon na hindi ako anak ng Diyos. Sapagkat ngayon ay anak ako ng Diyos. Talatang 10, narito ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa unang kasulatan pa. At ito ang pinakadakilang kautusan sa lahat, na ibigin mo ang Diyos ng buong isip, buong lakas, at buong puso mo. Subalit ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. At sa hinahaba-haba ng panahon, simula nung nagkasala si Adan, napakadumi na ng daigdig na to. Nang daigdig na to ay tuluyan ang nakahilig sa kasamaan. Masdan nyo ang maliliit na bata, hindi mo kailangang turuan ng katarantaduhan. Makikita mo mga unang henerasyon, kahit papano may kahihiyan pa. Isipin mo ilang henerasyon simula ngayon. Sa mga pamilyang hindi sentro ang Diyos. Sa mga tatay at mga nanay na walang takot sa Diyos. Na walang inatupag kung hindi magkamal ng kayamanan sa daigdig na to, pero hindi marunong bumuo ng mga maayos na relasyon. Anong klaseng henerasyon meron tayo? Ang daigdig ay papunta sa kabulukan. Na mentos mong dinidisiplina ang tao, lalo siyang nagre-rebelde. Kasalanan ba ng disiplina? Bakit rebelde ang tao? Hindi. Ayaw ng tao ng disiplina sapagkat natural sa kanya na magrebelde. Wag para mong sinabi na kaya maraming kriminal kasi maraming pulis. Mga kapatid, narito ang pag-ibig hindi sa
tayo ay umibig sa Diyos. Hindi ko kayang ibigin ang Diyos ng buong puso, ni buong isip, ni buong lakas. Anong klaseng pag-ibig ang ibibigay ko sa Diyos para ako'y mapatawad niya sa aking mga kasalanan? Hindi yan ang hinanap sa atin ng Panginoon. Kung hindi dapat mo maunawaan, hindi ito tungkol sa pagmamahal mo sa Diyos. Unawain mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya wag mong isipin, wag mong sasabihin na maliit na bagay ang kasalanan sa Diyos. Tandaan mo, kailangan mamatay si Kristo para mawala ang galit ng Diyos sa kasalanan. Walang ibang handog ang mag-aalis ng galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Wala. Kahit ang apoy ng impyerno ay hindi mag-aalis ng galit ng Diyos sa kasalanan. Sapagkat ang katunayan ng sinasabi ng salita ng Diyos na sila'y pahihirapan magpasawalang hanggan gabi at araw. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na ang apoy ng impyerno ay hindi namamatay. Walang makakapagpawi ng puot ng Diyos sa kasalanan, maliban sa inilagay niya na pampalubag loob. Kung naiintindihan mo ngayon na anak ka na ng Diyos, kung gaano kalaki ang itinawid sa iyo ng Panginoon. Walang pananampalataya ang sapat para magpawalang sala sa tao kung hindi namatay si Kristo upang magkaroon ng saysay ang aking pananampalataya. Kung hindi si Kristo ang sentro ng pananampalataya, anong silbi ng pananampalataya? Maililigtas ba ako ni Maria? Maililigtas ba ako ng sakramento? Maililigtas ba ako ng pangungumpisal sa pari para pagkatapos mangungumpisal ako uli at gagawa uli ako ng kasalanan at mangungumpisal ako uli hanggang sa araw na ako'y mamatay? Anong klaseng anak ka ng Diyos kung sinasabi mong anak ka ng Diyos pero ganyan ang pamumuhay mo? Masdan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Na inangkin tayo ni Kristo sa kabila ng mga makasalanan tayo upang tayo ngayon ay may buhay sa Kanya. Alalahanin mo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20. At ang buhay na ibinubuhay ko ngayon ay ibinubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang buhay sa akin. Nakakita mo yan? Kaya dun sa binasa natin sa Efeso 2 kanina, ano ang magpapabago ng kalagayan ng isang anak ng pagsuway? Ano ang magpapabago ng kalagayan ng isang anak ng pagkapuot? Yung talatang 4, subalit ang Diyos, but God, who is rich in mercy, by His great love wherewith He loved us. Pangalawa, magiging ano tayo? Kanina, sa unang puntos natin, ano tayo dati? Paano ang pag-ibig ng Diyos ang gumawa para tayo maging mga anak ng Diyos? Pangalawa, ano ang pag-asa ng mga anak ng Diyos? Ano ang kasukdulan ng pagiging anak ng Diyos? Naging anak ka ba ng Diyos para maging mayaman ka sa lupang ito? Madidismaya ka kung yan ang pag-asa. Sapagkat
Ang kasaysayan ng pananampalataya ay punong-puno ng pagtitiis. Ni kahit si Kristo mismo ay nagsabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat makipot ang daan tungo sa buhay, kakaunti lang ang pumapasok doon. Pipiliin ng tao ang komportable at maluwag na daan. Pero huwag kang manlupaypay, sapagkat si Kristo mismo ay hindi dumaan sa maluwag na daan. Si Kristo mismo ay dumaan sa makipot na daanan. Pinasan niya ang kanyang sarili sa kahirapan, pati na tayo, sa kanyang pagsunod at kamatayan sa krus. So ano ang pag-asa ng pagiging anak ng Diyos? Ituloy natin ang basa sa unang Juan 3. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ang pagiging anak ng Diyos at kung gaano kadakila ito sa mata ng taong walang pananampalataya ay hindi lubos na mauunawaan. May pakahulugan ng tao sa sanlibutan. Na kapag ka-anak ka ng Diyos, hindi ka na makakaranas ng kahirapan. Pagka-anak ka ng Diyos, aasenso na ang iyong kabuhayan. Ikaw ay matatawag ng maswerte sa lahat ng iyong ginagawa sapagkat anak ka na ng Diyos ngayon. Ganon ang pag-intindi ng mga tao sa sanlibutan. Kaya ang sabi ni Apostol na Juan, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat mali ang tinitignan nila. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila alam kung ano ang layunin ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Hindi nila naisip na kahit si Satanas ay nag-aalok ng mga kayamanan sa sanlibutan. Hindi nila nakikilala ang mga anak ng Diyos. Sapagkat kung sino pa mga anak ng Diyos, alang-alang kay Kristo nagtitiis ng kahirapan. Katawa-tawa ang maging anak ng Diyos sa masamang sanlibutan ito. Hindi praktikal ang pagiging anak ng Diyos sa panahong ito. Kaya hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. At huwag niyong pangarapin na kilalanin tayo ng sanlibutan. Sapagkat higit na mas mahalaga na makilala nila ang Diyos. Kung makikilala nila ang Diyos, makikilala nila tayo. Sapagkat tayo ay sa Diyos. At ang salita na ating ipinangangaral ay salita ng Diyos. Ang mga tupa ng Panginoon ay makakapakinig ng salita ng Diyos sa lugar na ito. At hindi na importante kung maraming maglalike sa akin sa Facebook o magsishare nito o kakalat ito. Bakit? Sapagkat ako'y anak ng Diyos, hindi ako kikilalanin ng sanlibutan. Sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Ngayon, makikita mo, anong pag-asa natin? Iba ang pag-asa natin kaysa sa mga tao sa sanlibutan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit inuusig tayo. At marami tayong gustong gawin na hindi niloloob ng Diyos. Sapagkat iba ang buhay natin sa mga tao na hindi sa Diyos. Pero isang bagay ang dapat nating malaman. Meron tayong isang alam na hindi tayo sumampalataya sa Diyos na walang kabuluhan. Talatang 2, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita gaya ng kanyang sarili. Nakita mo ba yon? Kaya huwag mong intindihin ang lahat ng masasakit na salita, pressure ng sanlibutan sa'yo, para sabihin, dapat ganito ka. Hindi sila magdidikta sa'yo niyan. Anak ka ng Diyos.
Para nila tayong hino-hostage sa ating pananampalataya. Alam nilang mga Kristiyano tayo, kaya ginagawa nila tayo ng masama at pinagsasabihan nila tayo ng masasakit na salita. Sapagkat alam nila, mga Kristiyano tayo, hindi tayo gaganti. Dinudugasan nila tayo harap-harapan. Mentras tayo nagiging mapagbigay, mentras tayong inaabuso. Pero it doesn't matter, hindi tayo kilala ng sanlibutan. Sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Pero hindi yan ang huli nating kalagayan. Ito ang nalalaman natin pag dumating si Kristo. Una, meron tayong katiyakan na babalik si Kristo. Babalik si Kristo. Ang totoong Kristiyano ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Kasama yan sa paghubog sa atin ng biyaya ng Diyos. Tito 2:14. Tito 2:14. Umpisahan natin sa 13. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Para sa atin ang katapusan ng sanlibutan ay hindi nakakatakot na bagay. Ang totoo niyan, inaasam-asam natin. Sapagkat alam natin, pagka dumating si Kristo, tapos na ang lahat ng paghihirap natin sa daigdig na to. At tanging Kristiyano lang ang may kasiyahan sa ganyan. Sapagkat pinapaalala ng banal na Espiritu sa iyo palagi, meron kang hinihintay, meron kang pag-asa, meron kang katiyakan. Hindi importante kung anong maiiwan mo rito sa lupang ito. Ang importante, ano ang maihaharap mo pagbalik ni Kristo. Dahil babalik si Kristo. Para sa Kristiyano, hindi nakakatakot ang kamatayan. Minsan, inaasam pa nga natin ito. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Bagamat gusto kong mabuhay pa sa laman na ito upang makapaglingkod ng marami pang paglilingkod. Pero kung hihiwalay ako sa katawang ito at makakasama ko si Kristo na walang katapusan, mas mainam. Sa araw na yon, mawawala lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Hindi ko na makakain ang lahat ng paborito kong pagkain. Pag namatay ako, hindi ko na mapupuntahan yung mga bagay na gusto kong puntahan. Hindi ko na mayayakap yung gusto kong yakapin. Hindi ko na makikita yung gusto kong makita. At maaaring marami akong pangarap na hindi ko na matutupad pag ako namatay. Pero isipin mo, makakasama ko si Kristo magpakailanman. Kaya nga higit si Kristo sa lahat ng pangarap. Higit si Kristo sa lahat ng pagkain na gusto mong hanapin. Higit si Kristo sa lahat ng kayamanan. Higit si Kristo sa lahat ng masayang pakiramdam at sa komportabling buhay, sapagkat pag namatay ka, hindi ka na komportable. Pag namatay ka, hindi na ikaw ang masusunod. Kaya importante si Kristo na masunod kaysa masunod ko ang gusto ko. Yan ang tunay na kapakinabangan. Higit si Kristo sa lahat ng bagay. At para sa totoong anak ng Diyos, naiintindihan niya yan. Maaring hindi naiintindihan ng sanlibutan ng aking pananampalataya. It doesn't matter.
kilala ko kung sino ang aking sinampalatayanan. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Kahabag-habag ang tao na ang kanyang pag-asa ay sa daigdig lamang na ito. At ang mga pagnanasa ng laman at ang daigdig ay lumilipas. Subalit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Makikita natin si Kristo na mukhaan. Sa huling panahon, hindi lahat ng tao makakaharap sa Diyos. Akala mo ba, kung ikaw ay hindi anak ng Diyos, at ikaw ay hindi namuhay ng banal, at ikaw ay hindi namuhay sa pananampalataya, kung ikaw ay hindi mananampalataya, akala mo ba pag namatay ka, makikita mo pa rin ang Diyos? Ni sa paghuhukom, hindi mo makikita ang mukha ng Diyos. Sapagkat hanggang doon, ang kasalanan na maghihiwalay sa iyo sa Diyos. Walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:8, mapalad ang may malilinis na puso sapagkat kanilang makikita ang Diyos. Tanging mga anak lang ng Diyos ang may pag-asa na sa harapan ng Panginoon makakatingin ako sa Kanya ng diretsyo. Makikita ko siya kung sino siya. Na kahit ang makasalanan ay magtatago sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat ang konsyensya ay nagpapatunay, malayo ka sa Panginoon. Kaya ipinangangaral ang Ebanghelyo. Nagkatawang tao si Kristo, namatay para ilapit niya tayo sa Diyos. Ang sinasabi lang ng Ebanghelyo, magsisi ka at manampalataya kay Kristo. Upang maging matuwid ka sa araw ng paghuhukom. Napakasimple ng Ebanghelyo. At kapag nakita natin si Kristo, alam natin, sinabi ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng katawan na hindi nasisira kagaya ng kanyang katawan. Hindi pwede sa langit itong mga katawan natin na may kapintasan. Katawang may kamatayan, katawang may kahinaan. At yun ang problema natin sa daigdig, alam mo, ang kasiyahan sa Diyos walang katapusan. Pero ang problema, ang mga atensyon natin limitado. At lalo pa nating nililimitahan sa pamamagitan ng paglalason natin sa mga utak natin. Ang paglilingkod sa Diyos, may limitasyon sa katawang may kahinaan. Kailangan mong ipahinga yan. Pero totoo, masayang maglingkod sa Diyos. Pero ang katawan mo may katapusan. Dagdagan mo pa ng pamumuhay sa kasalanan, talagang hindi ka maglilingkod sa Diyos. Upang ating malasap ang walang katapusang kasiyahan sa Diyos, kailangan natin ang katawang walang katapusan. Kailangan natin ang mata na makakatingin sa Diyos. Kailangan natin ang tenga na makakarinig sa salita ng Diyos, na mauunawaan natin ang lubusan ng higit pa sa pinauunawa sa atin ng Diyos sa ngayon. Mahawakan mo ang kamay ng Diyos, kailangan mo ng kamay na hindi mapapasok. Kamay na karapat-dapat. Sa ngayon, mahahawakan ko lang ang Diyos sa pananampalataya, pero isang araw makikita ko siya ng mukha. At mahahawakan ko ang trono ng kanyang biyaya, na sa ngayon ay pinapangarap ko lamang. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At kung anak tayo ng Diyos, yan ang ating kapalaran. Intindihin mo yan. Pilipos 3:20 hanggang 21.
Ipinaalala sa inyo, mga kapatid ng Panginoon, sa Pilipos 3:20 hanggang 21, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ano tayo rito? Tayo ay mga manlalakbay lamang. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Bakit? Sapagkat ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ang Ama ay naghahanda ng tahanan at hinihintay niya ang tamang panahon para ang mga anak ay mag-uwian na sa kanyang mga tahanan. Ngayon, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Walang ibang babalik, si Kristo lamang. May mga nagsasabi si Kristo hindi Diyos. Tao lang si Kristo. Ngayon sabihin mo sa akin sa banal na kasulatan, sino ang Diyos na babalik? Sino ang Diyos na babalik? Na sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Ang umpisa at ang katapusan. Sino yung nagsabi noon? Si Kristo. Kaya't Diyos si Kristo. Sapagkat walang ibang babalik at hahatol sa tao, si Kristo lamang. Hinihintay natin mula sa langit na bumalik si Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Kahit anong improvement ang gawin natin sa katawang ito, wala pa rin itong kung ikukumpara natin sa katawan na inihanda sa atin ng Diyos. Kung pinalulusog natin ang katawan natin ngayon, ito ay para lamang makapaglingkod tayo sa Diyos ng walang hassle. Pero kahit may abs ka pa at perfect ang iyong vitals, kailangan pa rin palitan yan ng Diyos ang katawang hindi masisira. Sapagkat itong katawan ito ay mababa pa rin. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Maluwalhating katawan. Katawan na walang pangangati sa kasalanan. Katawan na karapat-dapat sa Diyos. Ngayon, kahit gaano ka ka-espiritual, manalangin ka ng 1 oras, sasakit ang katawan mo. Gusto mong magpatuloy, pero masakit na ang katawan mo. Maraming trade-off kapag kainuna mo ang Diyos. Sa daigdig na to, sa sobrang kasiyahan mo sa pakikisama sa Diyos at sa pananalangin at sa pag-aaral ng kanyang salita, lumilipas na ang oras ng pagkain. Masaya, pero magkakasakit ang katawan mo. Sabi ng kanta, I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep because I don't wanna miss a thing. Kabinuksan ko ang salita ng Diyos sa gabi, ayokong matulog. Ayokong mabitin. Gusto ko tuloy-tuloy sapagkat napakainam ng salita ng Diyos. Ayokong pag gumising ako, hindi ako sigurado na mababalikan ko yung ganong klaseng katamis ng pakikisama sa Diyos. Pero anong trade-off? Ang katawang ito ay may katapusan at may kahinaan. Magkakasakit ako, kapupuyat. Kaya alam mo kung bakit gusto ko nang umakyat sa langit? Hindi dahil sa nahihirapan ako,
Gusto kong maging masaya ng walang katapusan. Doon, mag-uusap kami ng Diyos na walang katapusan na hindi na ako mapupuyat. Itatanong ko sa Diyos ang lahat ng gusto kong malaman. Meron lang akong isang bagay na hindi ko sana itatanong sa Diyos. At sasabihin ko sa Kanya, Panginoon, bakit mo ako niligtas? Hindi ko itatanong sa Diyos yun. Hahayaan ko nang hindi ko alam yun because yun ang trail ng biyaya ng Diyos. Sa ganang akin, wala akong ginawa para maging karapat-dapat na maging anak ng Diyos. At wala tayong ginawa para maging karapat-dapat tayo sa langit, subalit ipinangako yan sa atin ng ating Ama dahil kay Jesus Christ. Yan ang pag-asa natin. Sa panahon na hindi ko na kailangang magkape para gising ako sa aking pakikipag-usap sa Diyos. Sa langit wala ng gabi. Tititigan mo ang Panginoon na hindi ka mananawa. Walang distraction. Sa katawan na kagaya ng meron si Kristo. O purihin ng Diyos na makabahagi tayo sa ganong klaseng pangako. Ngayon, tapusin na natin ito sa huling puntos. Ano tayo ngayon? Ang meron tayo ngayon, mga kapatid, ngayon ay anak tayo ng Diyos. Tayo ay may pag-asa. Dahil sa banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin, ngayon, mga anak tayo ng Diyos, pinangungunahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, basahin natin niya sa Roma 8. Naiintindihan nyo ba mga bagay na pinangangaral ko sa inyo ngayon, mga kapatid? Talatang 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. So ano? Pinapatnubayan tayo ng Diyos ngayon. Ang Ama ay pumapatnubay. Kung anak ka ng Diyos, pinapatnubayan ka ba ng Diyos? At sa patnubay na yan, tinutulungan tayo ng Diyos na patayin natin ang mga gawa ng laman. Talatang 13. Sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laban, ay mga bubuhay kayo. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Dinidisiplina tayo ng Ama natin sa langit para maging karapat-dapat tayo sa Kanyang pagbabalik. Lagi kong sinasabi, walang purgatorio sa Biblia. Ngayon ang araw ng kaligtasan, kung hindi ka anak ng Diyos ngayon at mamamatay ka, hindi ka anak ng Diyos sa kabilang buhay. Ngayon ang araw ng pagsisisi. Ngayon ang araw ng pananampalataya. Ngayon kung masasabi mo, ngayon ay anak ako ng Diyos, purihin ang Diyos, sapagkat dito ka dinidisiplina ng Panginoon. Kunin na lang natin yung salitang purgatorio. Kung may purgatorio, dito yon. Sapagkat dito tayo tinutuwid. Dito tayo dinidisiplina ng salita ng Diyos. Dito tayo pinababanal. Babalik si Kristo, matatagpuan niya ang iglesia na karapat-dapat sa Kanya. At sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu, nakakaranas tayo ng tagumpay sa dati nating buhay. Ngayon ay anak ako ng Diyos. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Nakikita mo, malaki na ang ginawa sa iyo ng banal na Espiritu simula nang tumanggap ka kay Kristo. Sapagkat anak ka ng Diyos. Inaasahan ko ayon sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu, na kung mga anak kayo ng Diyos, mapagtatagumpayan nyo ang dati nyong buhay. Sapagkat yan ang meron tayo. Sino mang anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Hindi ka alipin.
Totoo niyan, pinalaya ka ng Panginoong Hesukristo. Tinubos ka niya. Hindi ka binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ang ibinigay sa iyo, pag-ibig, malusog na pag-iisip, at kapangyarihan. Tatapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Hindi kita kailangan kumbinsihin na anak ka ng Diyos. Alam mo yan sa puso mo. Kung anak ka ng Diyos o hindi. Meron kang kapanatagan kapag tumawag ka na Ama. Ama. Alam mo na kapag humingi ka na sa Diyos ng patnubay, gagabayan ka niya. Alam mo na kapag ang Diyos na ang inasahan mo, makakatulog ka na ng matiwasay sapagkat umasa ka na sa Diyos. Kaya maling-mali kayo na ginagawa niyong last resort ang Panginoon. In-stress niyo muna ang sarili niyo bago kayo lumapit sa Panginoon. Maling-mali kayo. Sapagkat may Ama kayo sa langit. Parang mga estudyante yan, na nakapagsulisit ka na kung saan-saan na hindi ka pa nakapagsabi sa tatay mo. Pero pinapakita sa inyo ng Diyos, kung kayo ay magpapakababa lamang at hihingi sa Kanya ng pabor, tutulungan niya kayo. O kayong maliliit ang pananampalataya, kailan ba kayo matututo? Subalit pinaalala sa inyo ng Panginoon, may Ama kayo sa langit. Ang sinabi ng mga apostoles, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Sinabi ng Panginoon, pag mananalangin kayo, ganito sasabihin ninyo, Ama namin, na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Talatang 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumalwalhati namang kasama niya. Ano meron tayo ngayon? Meron tayong patnubay ng banal na Espiritu. Meron tayong Ama. Meron tayong banal na Espiritu na gabay. At mayroon tayong Kristo na tagapamagitan natin. Ngayon, mga kapatid, tatapusin ko itong pangangaral. At mamayang gabi, ang dadalhin sa ating mensahe ng Panginoon, paano tayo pinababanal ng pag-asa? Yung kasunod na talata, doon sa talatang 3, paano tayo pinababanal ng pag-asa? Bakit kapag umasa ka sa pagbabalik ni Kristo, magre-result tayo ng banal na pamumuhay? So for now, naway naunawaan ninyo kung anong ibig sabihin ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ngayon, ang kaligtasan ngayon sa buhay na ito. Kapag ang tao namatay na, walang dasal ang makakapagligtas sa kanya sa purgatorio. Isipin mo ang tao nagsasayang sa mga pakimkim at pakwarenta sa pag-aakalang kapag tumunog ang barya, aakyat ang kaluluwa. Kagaguhan. Kahangalan. Gano'n na lang din naman pala eh. Di sana hindi na namatay si Kristo sa krus. No. Hindi ko winawalang kabuluhan ng biyaya ng Diyos.
sapagkat kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa ng tao, hindi na sana namatay si Kristo. Diba? Ang Ebanghelyong ipinangangaral nating libre, ayaw ng tao. Bakit? Kasi hindi mababayaran. Yung dapat pagsiservisyohan sa patay nung isang araw, hindi pumayag. Kasi naka-schedule na yung pare, ito na nga yung sobre ng pakimkim. Hindi kami nagpapabayad ng pangangaral. Alam mo kung bakit? Kasi magmamalaki ka pag nabayaran mo. Baka akala mo, kahit lapastanganin mo si Kristo, pero nagbigay ka ng pakimkim, makakatakas ka sa apoy ng impyerno. Mawawasak ka kasama ng pera mo. Dito, mga anak tayo ng Diyos, kaya sumusunod tayo sa Panginoon. Kung kaya't minamahal natin ang Ama natin sa langit. Kung bakit itinataguyod natin ang kanyang gawain. Kayo bang mga magulang, gusto niya ba yung mga anak ninyo na lumaki, na walang pakialam sa loob ng inyong tahanan? Natural hindi. Gusto niyo yung mga anak niyo magiging tagapagtaguyod ng inyong pamilya, sapagkat isang araw sila rin ay magtatayo ng pamilya. Bakit natin tinutulungan ang gawain ng Diyos? Bakit natin tinataguyod ang gawain ng Diyos? Bakit? Mga anak tayo ng Diyos. Gawain ito ng ating Ama. Sinabi ni Kristo sa edad na 12 taong gulang, hindi nyo ba alam na marapat akong nasa gawain ng aking Ama? Kaya kung hindi ka anak ng Diyos, huwag kang bumahagi sa gawain. Hindi ka obligado. Huwag ka mag-offering, hindi ka anak ng Diyos. Kahit huwag ka nang dumalo, di ka pala anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, alam mo dapat ang gawain ng Ama mo. O otherwise, sasabihin sa iyo ni Kristo, hindi kaya si Satanas ang tatay mo? Kasi si Satanas ang sinusunod mo. That's why may iglesia. Para masanay tayo sa gawain ng Diyos. Manalangin tayo.